dito sa ano natin, kay Rafael Garofalo, sabi niya kasi, in order to understand the cause of crime, kailangan gamitan natin ng science or siyensya. Diba? Now, nakapansin niya, yung mga predecessor niya, like si Lombroso, sabi niya, paano nila na-define yung criminal? Diba? Ano bang basihan nila? Ba't nasabi nilang criminal yung isang tao? Diba? Paano ba natin malalaman na yung tao ay criminal? Diba? Kapag siya ay nakapag-commit ng crime. Now, gusto niyang alamin, ano ba yung pagkakaintindi ng ibang tao doon sa crime? Ba't nasabi nilang criminal yung isang tao na yun? Diba? Kaya nabuo ni Rafael Garofalo yung sinatawag na natural crime. Ano yung natural crime? Natural crimes are those that offend the sentiments of probity and pity. Diba? Ano ba yung probity? Probity. Kumbaga may respect ka dun sa property ng tao. Pag pity naman, ano yan? Awa, di ba? Kaya empathy. Diba? Ibig sabihin, ang natural crimes daw, kapag daw yan, na-violate mo yung altruistic. Alam niyo yung altruism? Ano yung altruism? Diba, inuuna mo yung kapakanan ng iba. Diba? Ibig sabihin daw, kapag na-violate mo daw yun, kasi ang tao daw talaga, naturally, mga law-abiding, meron silang altruistic characteristic. Kumbaga, may awa sila, matulungin, inuuna nila yung kapakanan ng iba. Now, kapag na-violate mo daw yung sentiment na yun, yung probity tsaka pity, diba? Ang tawag doon, meron ka daw tinatawag na moral anomalies. Ibig sabihin ng moral anomalies, parang siya. Diba, parang ba yung anomaly? Anomaly. Ang problema ba, di ba? Moral, ano yung moral? Moral, ano ba yung moral? Moral, ano yung moral? Yung parang bang sa pag-isip nung principle about what is right and wrong, di ba? Kung ano yung tama, di ba yung moral? Di ba? Ibig sabihin, meron daw problema doon sa morality. Di ba? Ng tao. Kaya tinawag niya yun na moral anomalies. Kasi daw, hindi daw sa atavistic stigmata or doon sa atavistic traits nakukuha yung pagiging kriminal. More on to? Nag-approach siya more on psychological. Diba? Kapag daw ang tao walang awa, di naawa sa ibang tao, di ba? Wala ring respeto sa ibang tao. Ang tawag daw doon, ang tao daw na yun, meron daw ang moral anomalies. Pag moral anomalies, parang yan eh. Pwede rin tawaging deviation from norms, di ba? Kasi, binahilate mo yung what is standard. O kaya, person without moral sense. Diba? Now, anong tingin niyo yung kabaliktaran ng Anong ulit tawag doon sa walang awa pa? Walang awa, di ba? Kabaliktaran ng empathy. Di ba yung kinakanta nyo kay Bruno Mars yun, yung kabaliktaran ng empathy? Yung ano ulit yun? Pagka kabaliktaran ng empathy, anong ulit yung empathy? Di ba parang lulugar mo yung sarili mo doon sa nararamdaman ng iba, kumbaga may concern ka doon sa ibang tao. Now, ano naman yung kabaliktaran nun? Di ba yung kanta ni Bruno Mars, anong ulit yun? Yung bago? Pati ba? Hindi ko alam yung apathy. Diba? Ayan. Baga, lack of concern yan. Lack of concern to others. Apathy. Kapag may concern ka sa iba, edi meron kang empathy. O yan yung niya, kay Rafael Garofalo. Ang tao daw, kaya daw nagiging kriminal dahil meron silang moral anomalies. Diba? Anong alit yung moral anomalies? Deviation from norms. Anong alit yung norms? Standard behavior accepted by the
Society. Sa tingin mo, ano yung norms natin dito? Pag-aaral, di ba? Pag tumakas ka, ano nang tawag doon? Deviance. Ano pinagkaiba ng deviance saka ng crime? Di ba? Pag deviance, anong inano mo? Norms. May punishment, wala. Depende sa ano, no? Di ba? Depende doon sa ano. Pero kapag pagka-crime, ano na violate mo? Law. Tapos may punishment, wala. Meron. Ayan. So, yun yung moral anomalies. Okay. May ano siyang tinawag mga criminals. Diba kay Lombroso meron. Ito, ano kasi ito sumunod din kay Lombroso Meron siyang sarili niyang criminal. Merong violent criminal. Teka, hindi ko na matandaan Wait lang, dito na nga lang. Ito. Ito yung type of criminal, sulat mo na lang. Pag murderers, ibig sabihin mga revenge. Ang murderers, walang ano yan, probity tsaka pity. Wala yung probity tsaka pity, parehas. Ay, hindi, teka. Mali. Sorry, akin. Ano lang to, murderer, walang pity. Pity lang pala to. Lack of pity. Diba? Pag violent criminals naman, parehas, wala siyang probity tsaka pity. Diba? Kapag deficient, ano to? Lack of probity. Diba? Pag lascivious, ano yan? Mga yung kasarap nyo, di ba? Paborito nyo yun Yung rape ba? Crimes against ano yun? Person. Yung rape ba? Malainse o malaprohibita? Ha? Malainse? Bakit? Ha? Ano ba yung malainse at malaprohibita? Pag malainse, ano yung malainse? Ha? Malainse? Malainse mo, ano? Ibig sabihin ano to? Evil in? Talagang masama. Yung Morris, sa tingin ko, hindi papasok sa malainse yun Kumbaga parang ito, kung sa Bible kayo, yung sa Ten Commandments, madalas dyan, pasok yan sa malainse. Diba? Sa tingin nyo, tinitignan yung intent dito sa malainse? Diba? Intent, diba? Kailangan ng intent. Ano, kailangan mapatunayan yung intent dyan. Diba? Sa malaprohibita, ano naman yung malaprohibita? Ano ko na lang to kasi lalabas ata ito sa board exam nyo Nasa TOS Pag malaprohibita, ano? Ha? Prohibited. Wrong because it is prohibited by the Ayan, yan lang naman yan. Alam nyo na yan Dinahanan ko lang yan kasi nasa TOS nyo Diba? Deficient, lascivious, yan yung mga kriminal na sabi ni Rafael Garofalo. Sulat nyo na lang kung trip nyo sulatin. Lascivious. Dati refresh na lang. Alam ko, nadaanan nyo na to. Ano dito, sa theory na to, pansin ko, madami lumalabas sa sociological. Para sa akin, kasi yun ang experience namin nung Kaso, iba na yung TOS namin sa TOS niya Kaya hindi ko rin masabi. Pero yun yung lumabas na karamihan madalas. Yung DOT, diba ano ba yung DOT, tsaka social learning. Ano ba pinagkaiba nun? Tapos apply nyo sa sa crime. Ganun ang approach sa board exam. Hindi yung sasuli nyo lang yung concept. Dito dapat maalam ko yung palakasin nyo yung reading comprehension nyo pag theories. Pinaka-importante dyan. Tsaka vocabulary. Pero ngayon, parang kukunti na lang ito theory. Hindi na masyadong tinatanong.
Okay na kayo kay Rafael Garofalo? Ano nga late yung kay Garofalo? Ang kriminal, kaya ang kriminal, merong moral, malis, di ba? Ang kriminal naman sa kay Lombroso, born, kumbaga inherited, biological, psychological approach. Sumunod naman tayo dito kay Enrico Perry. Sabi ni Enrico Perry, diba? Ang tao daw, madami daw, kumbaga, ang cause daw ng criminal behavior, kumbaga, madami. Kumbaga, ang criminal behavior daw is caused by psychological, biological, tsaka sociological. Kumbaga, madaming factors daw ang nakaka-apekto doon sa sa crime, sa criminal behavior, sabi ni Enrico Perry. Kaya dapat ang gawin, they should be not held morally responsible. And morally responsible. Because of the conditions of their lives. Ba? So yun na yung sabi ni Enrico Perry. Ba? Ang cause daw ng criminal behavior is a combination of psychological, biological, tsaka sociological. Ba? Kumbaga kung tawagin to, yung ano tawag dito? Manifold cause. Sabihin madami. Manifold cause. Ba? Kaya dapat, hindi pa saan. Kasi, they were driven to commit a crime because of the condition of their life. Pwedeng poverty. Pwedeng may sakit sa sa utak. Diba? Pwedeng their genetic disposition. So, madaming factors. Yan yung sabi ni Enrico Perry. Ito yung pinakamaganda dyan sa positivist niya kaysa kay Lombroso. Kasi more on scientific talaga to. Si Enrico Perry, si Rafael Garofalo. Okay na? Antok na? Manantok na kayo Sino yung mga ganun muna? Push up? Papawis muna, papawis. Nakakainis, walang pawis. Para masi-masi, no? Dapat sa school, baguhin na yun Puro major in masi-masi ng criminology ngayon papasok pa lang, may dala ng may mga timba na sa, na sa bibig Iba ng criminology ngayon. Okay na kayo. Yan lang naman ang summarize natin. Classical, tsaka neoclassical, tsaka positivist. Ayan. Yan lang naman yung school of thought na tatlo na sikat na sikat. Pag classical, anong cause ng crime? Free will. Ano sabi ng neoclassical? Di lahat di lahat merong free will, di ba? Not all have free will. Di ba? Sa positivist, ano naman dito? Caused by Caused by ng mga internal and external or scientific factors. External. Ayan na yung cause. O anong gagawin nating penalty dito? Purpose of penalty. Anong gagawin dito? Dapat i-punish natin na retribution. Diba? Dito, neoclassical, dapat exempted, di ba? Kasi hindi naman lahat may free will. O sa positivist, restorative. O tapos anong purpose dito? Ba't ni
Pag dito nagkakaroon retribution for the deterrence. Diba? O, sa positivist, ano naman? For treatment. Ilan naman pinagkaibanan? Saan nakapokus to? Focus on crime. Ito, nakapokus sa criminal. Diyan lang sila nakapokus. Ay lang yan, yung tatlo. So, basic. Sino nga ulit yung ano ng classical? Bentham, tsaka si hedonistic. Dagdagan na natin. Okay na yan. Kailang naman yan, summarize na yan. Classical, neoclassical, tsaka positivist. Treatment, focus on criminal. Ba? Okay na kayo? Next na, next. Wait lang. Free will, retribution, deterrence, treatment. Ano yung tinatawag na group vengeance ang tawagin? Atonement or expiation. Basic na sa inyo to. Certain and severe. Sa tingin nyo, sa criminal nyo, anong in-adapt dito? Classical tsaka positivist. Yun lang in-adapt ng criminal nyo dito. Classical dahil merong punishment. Penal in nature ang criminal law. Positivist dahil merong mga justifying circumstances. Di ba? Diyan di kinuha yan eh. Kasi ang cause daw ng madami. Internal and external factors. Could be psychological, may tama sa utak. Pwede nating Kaya nga sabi ni Enrico Perry, si Enrico Perry kasi parliamentary sa legislative. Kaya nasabi niya yun. Sociological siya nag-focus. Pero niya, kinredit niya rin yung iba. Kaya niya, manifold causes. Familiar kayo doon, manifold causes? Manifold causes. Ibig sabihin lang nun, madami yung factors, madaming cause. Hindi lang isa, manifold causes. Okay, punta na tayo dito sa criminal anthropology. Di ba, pag anthropology, ano bang inaaral natin dyan? Bones ba? Kumbaga, human talaga. Ang anthropology kasi, more on human, everything about human. Naral natin. Kumbaga, biological approach na to. Now, ito ang una nating sino nga yung taong yun? Kaya, silipin ko na nga. Namuta ko, parang si ata yun eh. Labater eh. Tsaka si Spurzheim. Pero check ko mo. Hindi. Ito muna pala. Sorry na, Okay lang ba kahit ayokong gumamit muna ng papractice ako eh. Para maging ginagaya ko si Sir eh. Ayan, sabi ni De La Porta. Ano sabi ni De La Porta? Ba yung physiognomy. Physiognomy. Ibig sabihin, makikita mo daw yung kumbaga, tawag dito, physiognomy, you can determine criminal behavior ano ba magandang grammar dito? Facial structure kasi ito eh. Tayo na. Diba? Ibig sabihin, pag physiognomy, diba, ma-determine natin yung criminal behavior base sa facial structure or facial features nung
tao. Diba? So dito parang ano din to, racist din to, diba? Kapag daw ang ano dito, kasi sabi nila, kapag daw, kinokopya nyo, sinusulat nyo pa ba? Tandaan nyo lang, pag physiognomy, facial features, diba, nire-relate yung criminal behavior, madedetermine daw natin yung personality ng isang tao o yung behavior ng isang tao by just looking at their facial features o yung mukha nila. Diba? Kaya tingnan nyo yung mukha ng ano nyo, kasama nyo. Diba? Sa tingin nyo, ano kaya to? Relevant tong theory na to? Hindi na relevant to. Baka malumural ka pag naging relevant to. Obsolete na to. Diba? Kasi sabi dito, ang ano daw, ang mukha daw dapat symmetrical. Diba? Yung normal behavior kasi, ang itsura ng merong normal behavior, ba yan yung ano, yan na yung mukha. Ba? Dapat daw ano, symmetrical. Paano ba pag symmetrical? Pantay, di ba? Pagkainan mo sa gitna. Dapat ano, kung ano yung nasa kanan, dapat ganun din yung nasa kaliwa. Dapat pantay yung measurement, symmetrical. Baka pagka normal daw yung behavior mo, symmetrical daw dapat yung mukha. Tsaka binis ni De La Porta, sabi ni De La Porta, kapag daw may kamukha kang hayop, nyari, mukha kang baboy, yung ugali daw ng baboy, parang ano mo, makukuha mo, parang ganun ba yung ugali mo? Parang sa baboy din. Pag mukha kang unggoy, ang ugali mo parang sa unggoy. Diba parang ano, hindi katotohanan eh. Diba? Obsolete na to. Alam mo kung anong nakikita kong ano dito, solusyon? Magpaano ka lang dito, paritokoy ka lang ng mukha eh. Hindi ka na matatawag na kriminal. Diba? Yun yung sabi nan. Tapos, meron pa isa nagsabi nito, okay na kayo? Balik ko na lang dito. Sabi naman ni Lavater, nag-agree siya. Diba? Makikita mo yung personality ng tao based sa facial features. Kasi ito, si Lavater, theologian. Ano ba yung theologian? Diba? Parang sa pari, di ba? Dahil parang pari ito, nirelate niya sa Bible. Sabi niya, kapag kamukha mo daw si Jesus, ano ka daw, mabait ka daw. Yun ang niya, paniniwala niya. Diyan na nabuo yung physiognomy. Pero kayo, kung titignan nyo, alam nyo ba talaga tunay na itsura ni Jesus Christ? Ito, 80s kasi ito eh. Ito magandang kalabanin eh. Alam mo ba itsura ni Papa Jesus? Alam mo ba yung nasa cross na Hindi naman ganun itsura ni Papa Jesus, si artista yun eh. Kaya dapat di sinasamba yun. Diba nasa Biblia yun. Bawal ka magsamba ng ibang gawa-gawa, diba? Yung ibang idol, ganyan. Physiognomy. Tignan mo itsura nito. Sa tingin mo, mabait ba to? Hindi. Diba? Kumbaga, pagka sa mukha pa lang, madedetermine mo na. Ugali ng tao. Kaya nga iba, napapagkamala na diba? Titingnan pala yung mukha, sasabihin, masungit na agad. Diba? Ako nga, tingin sa akin nun eh. Impression sa akin nun, daw ako, suplado daw eh. Kasi yung ko, kilay ko, parang salubong pa, tapos laging galit. Kumbag, ha? Tignan mo yung katabi mo, baka malaman mo kung ano ugali eh. Ayun na yung kay Lavater. Pag physiognomy, tandaan nyo, physiognomy yun. Facial features. I-relate nyo lang sa criminal behavior. Ganun lang lagi pag sa theory. I-relate nyo lang sa criminal behavior. Now, ito si Franz Joseph Gall. Inaral niya yung cranioscopy. Kasi ito, doktor to eh. Nakita niya kasi nag-aaral sa med school. Napansin niya yung pinakamagaling niya na kaklase. Sagot ng sagot. Ang galing ng memory. Kumbaga, lakas mag-recall.
Pag tinatanong ng teacher, lagi nasagot. Napansin niya, ang laki ng mata. Diba? Tapos, nung napansin niyang malaki yung mata, napansin niya yung meron daw na part ng brain na may trait for good memory, nasa located beneath the eyes. So, yun yung sahog ni Franz Joseph Gall. Ano ko na lang to. Cranioscopy. Pag cranioscopy, tinatawag na rin tong phrenology. Study of the Study of the to? External formation of the skull. In order to determine personality. Ba? So dito kumbaga, study of the lang to, yung bumps of the skull. Ano yung bumps? Bukol. Ba? Kaya tinan nyo, para kayo, ang payo ko lang dito sa mga babae. Kung gusto nyong malaman yung ugali ng manliligaw nyo, hawakan nyo sa ulo. Hawakan nyo lang sa ulo, tingnan nyo kung makakaya kayo. Kaya hindi sa baba, wala namang buto yun eh. Tingnan nyo sa ulo, kapain nyo. Kasi sabi ni Franz Joseph Gall, kapag ang tao daw na genuine, mapagmahal, ang daw niya, ang shape daw ng kanya, pag ganyan. Parang brain is the organ of the mind. Ano ba yung organ? Ano yung organ? Diba yung mga parts ng ating katawan na mayroong mga function? Like for example, ano bang organs ng ng paghinga, diba? Heart? Kakaiba ka huminga. Diba, respiratory, diba, yung lungs mo. Diba? Sabi niya, yung brain daw, yan daw yung organs ng ating pag-iisip. Diba? Now, yung brains na yan, meron daw yung tinawag niyang fundamental faculty. Kumbaga, divided daw yung brain natin into several, kumbaga, yung brain natin is divided into set of fundamental. Kumbaga, yan yung fundamental faculty, yan yung kumbaga, region or set of the brain that corresponds to certain traits. Yan ang sabi niya. Kasi daw ang utak daw, kunyari ito yung yung utak. Kumbaga, hati-hati daw yan. May mga region daw yan. Ganyan daw yung utak. Na yung kada yan, itong mga region na yan, faculty ang tawag. Yung faculty na yan, may mga certain traits yan. Kunyari ito, loving. Ba? Kumbaga, ito, honest. Murder instinct. Ba? Ano pa? Ano pa bang mga behavior? Kumbaga, deceitful. Ano pa ba? Ano pa bang maganda? Good memory. Basta mga characteristics. Diba? Yan daw yung natin, yung brain. Para makita nyo, ito na lang. Bakit ng drawing ko eh. Ganyan daw yung tsura, yan Diba? Kada section ng brain, may mga certain characteristics. Now, paano nila nasabi na yung malalaman daw natin sa bumps on the skull?
Eh kung ganyan ang utak, paano magkakaroon ng ano yan, ng bukol? No, kapag yung ano mo daw, for example, isang organ mo, yung faculty, kunyari, masyado ang pagmahal. Diba? Kunyari ito, masyado kang ano ka, ito, sabihin mo pagmahal dito. Kunyari, ito na lang. Kunyari, labing. Pag masyadong mo daw ginagamit ng ano, kung masyado ka daw mapagmahal, lumalaki daw yung size ng organ. Diba? Malaki daw yan. Kung gamit na gamit, kunyari, masyado ako mapagmahal, mas lumalaki yung size nung ano, nung faculty ko. Kaya nagkakaroon ng ano, kaya yung shape ng brain, ano yan, nade-determine ng faculty mo. Diba? Kasi kapag lumaki yan, siyempre yung skull mo, hindi naman pwedeng nakaganyan lang yan. Uumbok yan. Diba? Kaya kapag kinakapayan dito, kunyari dito, o masasabi na nila na masyado mapagmahal yung tao. Based on the bumps on the skull. Nakakukuha nyo? Yung paliwanag? O, ano ba? Okay pa? Kaya pa? O, ito, tandaan nyo na lang, shortcut. Cranioscopy or phrenology. Anong inaaral sa phrenology? Bumps on the skull. External formation of the skull. Diba? Kakapain mo yung ano, ulo kung may ano. Kasi, ba't ba nagkakabukol? Dahil sa faculty. Kapag masyadong gamit na gamit yung faculty na yon, lumalaki yung size. Kaya ang nangyayari, bumubukol. Diba? Nagkakaroon ng pressure eh. Gusto na kumuha ng utak sa skull eh. Kaya kaso di pwede. So, kaya yung skull, nag-a-adjust. Nagkakaroon ng bukol. O ganyan lang yung paliwanag ng ano, ni Franz Joseph Gall. Ako ba? Kaya pa? Nantok na eh. O ito si Kaspar. Dito na ginamit yung phrenology. Estudyante lang din to ni Franz Joseph Gall. O next, somatotyping. O, alam nyo naman to, pag somatotyping. Ano ba ibig sabihin ng soma? Ibig sabihin ng soma, katawan, body. Typing, yung parang type. Kumbaga, dito pa lang, makikita mo na, sa word pa lang na somatotyping, makikita mo na, anong aralin natin dito? Katawan, di ba? Study of body types or body build in relation to in determining behavior or personality and proneness to crime. Kung saan siya prone na mag-commit ng crime. So, yun yung hinaaral dyan. Somatotyping. Malilito yan. Nasa TUS niyan. Pag lumabas yan, jackpot kayo dyan. Somatotyping. Diba? Sino nga ulit yung mga dito? Dalawa lang naman eh. Si William Sheldon tsaka si Ernest. Sumala muna tayo kay Ernest Kretschmer. Now dito, sabi ni Ernest Kretschmer, meron daw tayong ilang body types? 3. Ano yun? Picnic, asthenic, athletic, tsaka dysplastic. Dysplastic yan, dysplastic. Na yung picnic, ano ba yan? Diba pag picnic, ano yan? Mahilig kumain, di ba? Ibig sabihin, ito yung mga butchog, mga round body. Ang mga matataba yan. Round body, ito na lang para ito na lang tayo. O yan. Pahin nyo na lang yan. Picnic. Rounded figure. Malalaki yung leeg. Bilugin ang muka. Picnic. Pag athletic, ano yan? Yung pangalang sa word na athletic eh. Muscular. Ito si Chip. Ano to si Chip? Athletic, picnic o asthenic? Asthenic? Asthenic ba to si Chip? Athletic yan. Diba? O pag asthenic, sino dito mga asthenic dito?
Ito, yung mga payat. Sino bang mga, ito si Montoya, aesthetic to eh. Sino pa ba? Ako, aesthetic din ako. Ba? Picnic, sino bang picnic dito? Hindi na ako magtuturo, baka open kayo eh. Buluntad, picnic, picnic ka daw ba? Tunay ba yun? Picnic ka? Picnic? Ano naman yung this plastic? Ano yung this plastic? Hindi kasi nakalagay dito eh. This plastic, parang combination. Mahalin dito sa tatlo. Combination to ng na combination of aesthetic, athletic o picnic. Kumbaga halo, mix siya, mix. Kumbaga yung katawan niya, hindi ba proportion? Unsymmetrical, mga ganun. Hindi ma-determine kung kunyari malaki yung tiyan, tapos payat, diba, mga butusin. This plastic yun. Diba? O meron din naman malalaki na matataba, pero muscle yung kataba. Hindi naman sa parang pulido yung pagkakataba eh. Diba? O pwedeng this plastic pumasok yun. Sa tingin nyo, sinong mas dito, violent? Athletic. Yan ang pinaka mas violent dyan. Kasi mas malakas yung nila eh. Diba? Strong bones yun eh. Diba? Crimes of violence. Tandaan nyo lang yan, mga crimes nila. Kapag aesthetic daw, nakukomit nila? O yung mga lang, petty crimes na yan. Thief, diba? Saka fraud. O kapag picnic, ito mga manloloko yan. Basta pa, fraud, diba? Deception. Ang tandaan nyo. Sa tingin nyo, sa eskinita, sinong kasya dyan? Diba? Aesthetic, diba? Kasi payat eh. O yan lang yung kay Ernest Kretschmer. O sumunod naman kay Sheldon. O ano naman yung kay Sheldon? Tandaan nyo pa. Mesomorph. Ba, mesomorph. Ectomorph. Yung mesomorph, anong katumbas nun kay Kretschmer? Mesomorph, anong katumbas nito? Athletic. Ectomorph. Aesthetic. Ito, picnic. O, yan lang naman ang katumbas nan. O, yung mga itsura nan, ganyan lang din, parehas lang. Soft, roundness, low, pag endomorph. Pag mesomorph, asan dito mesomorph? 1, 2, 3. Ito, meron na nga yun. Tayo, pangalan na nga eh. Neurotic ka na. So, ectomorph, ito yan, number 1. Ako, ectomorph ako eh. Flat chest, din physique, pag mesomorph, athletic, muscle, bone. Diba? Mga pang-Adonis, yung mga magandang pang-Adonis eh. Mesomorph. Diba? Ha? This plastic? Okay na kayo dyan. Yan lang naman yan. Basic lang yan eh. O next, yung temperament. Ano ba yung temperament? Pag-ugali lang yan. Kapag endomorph, ano yung endomorph? Tandaan nyo lang yan, extrovert. Ano yung extrovert? Kumbaga, sociable. Mahilig makipag-socialize, di ba? Kaya ito, rin to eh. Kaya ang madalas na kukumit niya, mga fraud. Di ba? Magaling siyang makisama eh. Diba? Magaling magulang, galing mambola, di ba? Now ito, cerebrotonic, ibig sabihin nan, payat pero mautak, matalino. Diba? Cerebrotonic. Pag cerebrotonic, more on the brain eh. Kaso ang problema niya, introvert. Ito parang naniniwala ako eh, kasi introvert eh. Pag payat, introvert ako eh. Introvert. Pag romomic naman, tandaan nyo,
Aggressive lagi yan. Parang boboxing. May tunog yung ano, yung suntok eh. Ha? Ano na? Sa Mototonic, pwede rin eh. Synonym na yun. Romotomic, mesomorphic, sa Mototonic. Tandaan nyo lang yan. Sulat nyo, sulat. Oras na ba? 3:57 na pala. Introvert? Mga ano yun, ectomorph. Mga payat, mga introvert. Pero pag matataba, mga ano yan, extrovert. Sarap kasi yan. Ha? Extrovert yan, mga kapal ang mukha. Matitigas ang mukha. Ano yan, displastic yan eh. Ano, okay na kayo? Okay na, okay na. Kailangan man dyan eh. Wala na akong iba pang ipapaliwanag dyan. Baka mag-overload na kayo eh. Kalmahan lang natin. Ito, kay Ernest Houghton. Ano lang to, parang, tawag dito, sinuportahan niya lang yung mga trabaho nila, nila Ernest Kressmer tsaka ni William Sheldon. Sabi niya, 13 men tend to commit forgery and fraud, undersized men, mga magnanakaw, mga short, heavy person, mga maliliit na matataba, mga violence ang crimes na nakakomitnan, rape, assault. Ito pa ang sinabi niya, ang criminals daw, merong tinatawag na physical inferiority. Yan ang cause ng crime. Mga criminal daw, meron daw physical inferiority. Ibig sabihin ng inferiority, ano ba yun? Parang mababa. Inferiority. Mababa ka kumpara dun sa iba. Inferior. Baga, pag ang sinasabi niya, mga pangit. Mga criminal daw, mga pangit. Yan ang sabi niya. Yan ang niya, pangit daw ang mga criminal. May mga pangit na physical features. Ano, okay na ba? Ha? Pipicture ba? Picture? Okay, picturean niya na. Oh. Hindi naman. Ala, dyan lang umiikot yan. O, next, ito, heredity. Pag heredity, ano ba yung heredity? Genes. Traits. Kumbaga, yung traits, passed down from one generation to another. So kaya kumbaga from parents to offspring. Ano yan? Traits yan, traits. Namamana daw yung traits, katangian. Diba? From one generation to another. Naniniwala ba kayo dyan? Na ang criminality daw ay namamana? O ba yun? Sure kayo? Sure? Minsan? Para sa akin, hindi naman namamana talaga ang criminality. Ba? Ang namamana lang yung may mga kasi, mga traits na that is prone to criminality. Yung mga prone ba? Kunyari, may lack of self-control, di ba? May
Mabilis ka mainip, mainisin ka, agresibo. Yun yung mga genetics mo na mas prone sa crime. So dito, aralin natin dito yung mga family. Diba? Sila sino ba mga family dito na alam nyo? Ada Jukes, Kalikak, tsaka Jonathan Edwards. Sa tingin nyo, bakit inaral nila tong heredity factor? Nagsimula kasi ito dun sa eugenics. Alam niyo naman yung eugenics eh. Good, selective breeding. Diba? Kumbaga, dapat daw, tawag doon, yung mga pangit, ang genes, pinapatay na, hindi na pinaparami. Diba? Kasi ang nito, kapag pangit yung genes, mataas ang tendency mag-commit ng crime yan eh. So yun yung pinaka ba't nila inaral yung heredity? Dahil sa eugenics. Diba kapag kayo, yung mga aso di ba? Yun nagbe-breed ngayon. Yung mga breed ngayon, mga hybrid, di ba? Pati mga manok. Ako dati, nag-iisda ako yung goldfish eh. Nagkakalpa ako nun. Ano yung kal? Yung mga deform na yung buntot, pangit yung pitch, yung structure ng katawan, pinapatay ko na yun. Lahat ng binubuhay ko, puro yung mga hybrid ba? Maganda yung structure, yung mga pang-show, yung mga ganun. Yun ang binubuhay ko. So, parang ganun lang din yung eugenics. And then, si Adolf Hitler, kaya nagano yan. Nagano rin niya, kaya nagdang pinatay niyan, genocide eh. Gusto niya kasi, ang lahat ng race sa tao, puro Germany lang eh. Diba? Kaya gusto niya ubusin niya, mga Hudyo nga, kawawa sa kanya eh. Naubos niya eh. Diba? Hindi nakaligtas eh. Kaya na, ibang mag-isip yun, si Adolf Hitler. So yun yung natin, heredity. Tandaan nyo lang, pag heredity, traits passed down from one generation to another, namamana. Diba? O ito yung unang family na inaral ni Richard Dugdale. Ang kay Ada Jukes. Yung Ada Jukes, lang yan? Pseudonym. Tama ba? Para ba spelling ng pseudonym? Pseudonym. Basta yan. Ibig sabihin, hindi yan yung tunay niyang pangalan, Margaret. Alam niyo bakit hindi ginawang, ba't nilagay yung tunay na pangalan? Diba sa research nyo, ano ba yung ethics sa research nyo? Privacy. Diba privacy? Confidentially, dapat yung respondent mo or your participant, dapat nakatago. Dapat di sila ma-harm kasi ipapublish mo yung buong pangalanan. Tapos ang pangalan mo, mother of all criminals. O di na-discriminate. Diba? Kaya yung tandaan nyo sa ethics nyo confidentiality, privacy, di ba? Yan ang pinapahalagaan para hindi ka makaharm ng ibang tao. Ingat. Okay na kayo sa research, no? Anong pinagkaiba ng participant tsaka ng respondent? Uy! Participant tsaka respondent. Participant tsaka respondent. Ha? Pag respondent, saan yun? Quanti. Pagka quali gagawin mo, participants ang tawag. Oh. Ang hypothesis, saan ba gumagamit? Quanti, quali? Sa quali, anong gamit? Assumption ang gamit sa quali. Sa quali. Ano ba yung assumption? Ha? Parang yun eh, self-evident truth. Di na tinetest yun. Baga parang paniniwala mo ba? Pero yung hypothesis, wise guess, di ba? Tinetest pa. Para malaman natin kung totoo ba o hindi, di ba? Null hypothesis or alternative. Daanan nyo na yun. Null tsaka alternative. Hypothesis. Daanan nyo na yun eh. Okay, dito na lang tayo. Saka na tayo mag-research. O dito, inaral niyo yung Duke family. Kumbaga kayong simula kay Margaret, pati yung yung children, hanggang maging grandchildren,
Ba? Ano pa ba yung ano, pagka anak ng apo, ang tawag doon? Grandchildren? Great-grandchildren? Basta yan na. Ba? Na dito inaral niya na yung ano, kumbaga ang pag-aaral nito, yung pag-aaral ng family tree, tawag doon ay pedigree. Ba, parang sa aso, pero hindi yun yung dog food. Baga, ano mo lang, study of the family tree. Kumbaga, ano mo lang, tinetrace mo lang, study or tracing the family tree. Pedigree ang tawag doon. Naaral mo, pati yung ano, hanggang apo. O dito, napatunayan lang naman ni Richard Dugdale. Ba, yung mga anak ni ano ni Margaret, si ano kasi, si Ada Jokes kasi, ano yan eh. Nakatira yan sa ano, parang squatter area, mahirap. Ba? Nakita dito lahat, halos lahat ng ano niya, mga anong tawag doon, ascendant, descendant. Ascendant pagka pababa, di ba? Mga descendant niya puro naging ano, criminals. Bayan, 76 convicted criminals, 18 brothel keepers, 120 prostitute, 200 homeless, 680 alcoholics, 2 mentally insane. Diba? Ang laki na nagastos dito ng ano. Ito kasi dati pa $420,000. Dati pa lang yan. Kung ikukumpara mo ngayon, baka ano, bilyon na ang halaganan. Diba? So dito, nag-ano eh, gusto nilang ma-prevent yung crime eh. Ang gusto nilang gawin yung sterilization. Kumbaga, parang di na maging fertile yung ano, yung babae, hindi na mga anak. Sa lalaki, ang tawag naman doon yung ano, vasectomy. Tinatanggalan ng vas deferens para hindi na dumaan yung ano, semen. Yung sperm. Hindi na dumaan yung sperm doon sa, hindi na sumama sa seminal fluid. Kaya hindi na nakakabuntis. Matandaan nyo lang yan, kay Richard Dugdale, Jokes family. Okay, Henry Goddard, ano naman ang inaral dito? Yung Kalikak family niyan, ang galing yan sa dalawang word. Tawag dito? Kalos tayo. Kalos, tsaka... Teka. Kali. Teka, check ko nga lang sa notes ko, para sure. Kalos yun eh. Ayun. Ayun, tama. Kalos tsaka kakos. Pag kalos, ibig sabihin, good. Pag kakos, di ba pagka sa writing, ano nga ulit yung bad writing, anong tawag? Orthography, doon din kinuha yun yung word na kakos. Ibig sabihin, bad. Diba pagka good writing, yung ano, beautiful writing, calligraphy, dito rin kinuha yan sa kalos. Dito kasi sa Kalikak, kaya binuo niya yung Kalikak. Si Martin Kalikak kasi, isang sundalo. Pakboy ko si Martin Kalikak eh. Si Martin Kalikak. Pakboy na sundalo yan. Si Martin Kalikak, nag-asawa ng ano yan, isang Quaker woman. Kumbaga, nandito na lahat eh. Saka isang ano, feeble-minded. Kinain na nga dito yung ano, word na, or term na ano, moron. Feeble-minded din ang tawag yan. Feeble-minded. Kumbaga ito kasi si itong isang babae na to, feeble-minded. Napansin niyan nung ano, yung mga anak nito, tangina puro criminal din. Diba ang papangit ng anak? Puro criminal, prostitute, insane. O doon sa napangasawa niyang feeble. Now dito naman sa Quaker, yung baga nandito na lahat eh. Maganda, mabait,
Ba, lahat ng pangarap mo sa ano, na babae, nandito na. Lahat ng anak nito, puro ano, quality. Good quality. Ba? Parang ano, legit. Hindi, joke lang, legit. Good quality. Diba? O dito napansin niya na ano, kaya nakuha yung kakos, ano kalikak eh. Isang good, isang bad. Dito napatunayan na namamana pala yung ano, genes. Diba yung IQ namamana rin. Napapass down to offspring. Ayan, boy. Pero ako naniniwala ako dito eh. Kayo, naniniwala kayo dito? Sa ano, IQ? Namamana? Kasi dito, aralin natin yung ano eh, yung intelligence naman. As a factor in criminality. Diba? Dito, yung unang theory dito, ay teka, minalimutan pa pala ako isang ano, no? Kay ano? Kay Jonathan Edwards. Teka lang, sige, singit ko na lang kay Jonathan Edwards. Okay, Jonathan Edwards naman, ano naman ang pinatunayan nito? Na hindi lang masamang hindi lang criminality or criminal behavior or yung IQ ang namamana. Pwede rin yung good traits or personality or behavior namamana din. Yun sabi kay Jonathan Edwards. Ay lang naman yun. Punta tayo dito sa intelligence. Sa tingin nyo, namamana to, intelligence. May unang theory dyan, yung nature theory. Ano sabi sa nature theory? Intelligence is ano to, inherited o ano ba to, namana o hindi? Intelligence is inherited, diba? Namamana daw yan yung ating intelligence. Kumbaga, ang nagde-determine ng intelligence mo is yung ancestry mo. Ancestry determines IQ. Ibig sabihin, kapag daw yung nanay mo matalino, ang may chance na yung anak niya matalino rin. Di ba, namana? Diba? Now dito, ano naman relate nito sa criminal behavior? Kapag daw ang low IQ, kapag daw mahina yung IQ mo, meron ka daw criminal propensity or tendency. Propensity, ibig sabihin, tendency, ganun din. O kaya, mas mataas ang chance mo mag-commit ng crime. Kaya naniniwala kayo dito? Na ang mga low IQ lang, yung mga bobo lang ang nagko-commit ng crime. Or mas mataas ang mag-commit ng crime yung mga bobo. Totoo ba yun? Hindi. Ha? Ba't yung iba may matatalino naman, pero ginagamit yung katalinuhan sa paggagawa ng masama, di ba? Alam niyo ba yung di ba sa CA nyo, anong halit yung parang prison doon na parang maximum security yun eh. Nasa isla lang. Parang nasa isla siya. Anong tawag nga ulit doon? Hindi na ako nagsi-CA eh. Alcatraz. Alcatraz. Anong tawag doon? Iba pa niyang tawag. Darak. Sino nga ulit yung tumakas doon? Sino? Anglin Brothers na si Franklin Morris. Si Franklin Morris na yung yung dalawa, di ba? Anglin Brothers. Si Morris, nung pina-IQ test yun, alam niyo ba kung anong IQ nun ni Franklin Morris? Ang IQ niya is 133. Tanginan, talino. Siya yung mastermind sa pagtakas dun sa Alcatraz. Si Franklin Morris. Di mo, kaya nakatakas kan mo. Siya siyang kriminal, pero ang IQ niya, putad, near genius. Kapag genius, na yan, IQ 140 na, pataas eh.
Isipin niyo yun, kriminal, pero ang taas ng IQ. Kaya hindi ako naniniwala rin dito sa sa low IQ. Kapag mababa lang yung IQ mo, mataas na yung chance mag-commit ng criminal behavior, magkaroon ng criminal behavior. Ba? Hindi ko panipaniwala to. Ang lupit nun. Ang ginawa ata nun para makatakas parang gumawa ng parang decoy yata yun Tapos lumusot sila. Tapos lumipot, dumaan sila sa bench. Butas yung parang ginagapangan ng bench ng tawag doon Dalo yan ata ng yun. Yung parang ventilation yun Yun yung sabi sa intelligence. Tandaan nyo lang yan, nature theory. Pag nature theory, ang intelligence ay inherited. Tapos, ang IQ ng tao, nade-determine sa kanyang mga ancestry. Ano ba to? Mga ninuno, parents, grandfather, lolo, lola, yung mga ninuno mo. Tapos, ang sabi nila dito, kapag low IQ daw, may tendency mag-commit ng crime or merong criminal propensity. Yan ang tandaan nyo dyan. Sumunod, yung kumontra dito, nurture. Pag nurture theory, ano naman to? Ano naman sinasabi nito? Intelligence is not inherited. Di daw namamana yung katalinuhan. Kumbaga yan, product of the environment. Diba pag nature versus nurture, ano ba madalas naglalaban dyan? Biological tsaka yung environmental. So ito, naniniwala ako dito pagka sa nurture. Kasi ako nung dati, rin ako Taraulo din ako Pero nung sumama ako doon sa mga malulupit, naawa na rin ako para ako para naging +5 yung ko, IQ Tumas Tumama ako sa matatalino Kasi nung barkada ko nun, puro siraulo. Lalong nabawasan yung IQ, parang nabawasan Parang bumubo ko sa English nun Spelling din. May ina na rin ako sa spelling. Pero nung sumama ako sa matatalino, ayan. Bagayan lang yan, nurture. Andaan nyo pag nature, biological, namamana. Nurture, at inherited. Lang sa intelligence. Tapos na tayo dito. Charles Goring, ano lang naman to, eugenics. Sasabi ko na dito. Kumbaga, wag na mag-reproduce yung mga pangit, yung mga feeble-minded, epilepsy, mga insane. Na magparami yan kasi mga lang yan. Masalot lang sa lipunan. Yan ang sabi ni Charles Goring. Yan naman mahalaga na to. Ito, nadaanan na natin yan. Nature, nurture. Ano ba to? Sigadon to si Henry Goddard. Ganyan din si Henry Goddard. Ano rin to? Eugenics. Ay sa mga bobo. Pag mga bobo daw, huwag na magparami. Mano tayo, makasalot sa lipunan yan. Ayan lang naman yan. Si Henry Goddard. Hindi na mahalaga yan. Ito, kinds of mental deficiency. O pag idiot, tandaan nyo yan. Pinakamababa. Pag kayo, sinabihan kayong idiot, dyan na kayo ma-open. Pero magka-imbecile, okay pa. Huwag lang yung idiot. Comparable to 2 years old. Ayun, hindi niya kumbaga, parang kumpara niya lang sa 2 years old, yung ugali, yung behavior ng 2 years old. Hindi nga maalam dumipensa kahit palu-paluin mo, hindi naman papalag Gapang-gapang lang yun. Kapag imbecile naman, 2 to 7 years old, hindi pa niya kaya yung sarili niya, asikasuhin yung sarili niya. Baga ito, hirap pang mag-toilet training. Bigla-bigla na tatay sa magpapahid ng tayo sa pader. Hindi magbubuhos.
Baga incapable of managing himself, di pa marunong magbihis, di ba? Imbecile. Di naliligo, and o yan, feeble-minded or tinatawag nating ano, moron. Ba? Ito yung mga hirap na hirap makasunod sa mga instruction. Kapag, kunyari, sinabi na instruction, tatanong ulit yan. Ulitin ulit yung ano. Ayan, madalas naman nangyayari yan sa ano eh. Maski nung high school at elementary, nangyayari yan. Pagkakasabi lang ng teacher na instruction, kunyari, write your paper in 1/4. Ma'am, 1/4 po, ma'am. Gaganon yun, di ba? Baga ano pa to? Effectiveness on receiving proper benefit from the instruction. In ordinary school, nahirapan pang sumunod sa mga instruction. Feeble-minded. Ito naman, madadaanan nyo naman to sa ano, sa human behavior nyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Ito lang yung IQ nan. Tignan mo si Franklin Morris, as a very superior. Sila Albert Einstein kasi over 140 na yun eh. Mga genius. Ang standard yan. 90 to 109. Yan ang IQ talaga ng mga college students. Dahil normal. Itong borderline na-improve pa to eh. School. Alam yan. Tandaan nyo pala, ito si Alfred Binet. Nag-invent nung ano nyo, IQ test. Tandaan nyo na lang yan. Baka lumabas eh. Si Alfred Binet, siya yung nag-invento ng IQ test. Ayan yung sisihin nyo, pagka mag-ano kayo, mag-apply kayo sa trabaho. May mga logic. Ano, yan siya yung nagawa nun. Mga reasoning, di ba? Nag-apply nga ako sa trabaho, hindi ko kayang tapusin yung 25 items eh. Nabaliw na ako dun eh. Okay, schizophrenia. Pag schizophrenia, tinatawag ding dementia precox. Kumbaga ito ay withdrawal from reality. Ibig sabihin, hindi niya na ma-distinguish yung fantasy sa reality. Kakaroon na siya ng problema. Madalas nitong symptoms, yung delusion, saka hallucination. Ano ba yung delusion? Delusion. Ito, madalas to, sakit ng babae to. Mga dilulo, di ba? Mga tamang inala, ibig sabihin ng to, false belief. May 3 klase nan. Delusion by grandeur. Ibig sabihin parang ikaw na yung pinakamagaling. Ba? Kumbaga, ikaw na yung pinakamagaling dito. Delusion of grandeur. Tingin mo sa sarili mo, ikaw na yung pinakamagaling. Sumunod naman yan, delusion by reference. Akala mo, ikaw naman yung laging pinag-uusapan. Pag dadaan ka, tapos nakikita mo nagbubulungan. Akala mo, ikaw yung pinag-uusapan ng iba, pero hindi naman. Delusion by reference. Pero pa isa, delusion by persecution ata to. Ito naman, akala niya, papatayin siya. Ba? Persecution. O, akala naman, yung sa persecution, akala naman niya, lagi siyang papatayin o kaya kasaktan. Alin? Ito? Ito? Persecution. Alin? Ito? False belief to, false belief. Ito yung 3 klase nan. Grandeur. Kumbaga, ikaw na yung pinakamagaling sa tingin mo. Reference naman, akala mo ikaw yung pinag-uusapan. Pag delusion by persecution, akala mo, lagi kang sasaktan ng iba, lagi kang papatayin. Kapag hallucination, ano naman yan? False. False ano to? Perception. Kaso ano to? Without object. Kanyari, nakakakita ako ng
Kunyari dito, nakakita ako ng zombie, kahit wala naman. Nag-hallucinate na ako nun. Pero kapag illusion, ito naman, false perception, pero may ano na to, may object na. Kunyari, nakikita ko yung ano, ito si, ang pangalan nito, si Paulo. Nakikita ko parang ano, takin na, nagiging ano na, nagiging zombie na. Illusion na yun. Kumbaga, may object na ako nakikita. Pero kapag hallucination, wala ako nakikita. Nasa isip lang. Yan lang yung madalas sakit ng ano, schizophrenia. Ito kasi under to ng ano niya eh, psychosis. Yung neurosis naman, hindi ko na masyadong emphasize to kasi human behavior to eh. Ha? Alin? Delusion, lumabas? Lumabas yung delusion? Oh, lumabas daw to, delusion. Sabi nito, ni Paulo, tatandaan nyo na yan. Basta delusion, false belief, tama ang inaala. Isipin nyo na lang mga babae. Lahat ng sakit sa human behavior, puro babae ang ano nan. Puro babae may sakit dyan. O pag neurosis, ano to? Teka, ano ko na lang, masyadong sikip eh. Ito, hapyawan ko na lang. Neurosis, ano to? Tandaan nyo na lang. Baga ano lang to, anxiety, worry, di ba? Baga twilight zone. Minsan normal, minsan abnormal. Parang ganun, twilight zone ba? Kumbaga ano lang to, mild. Mild mental disorder. Mild lang yan. Pero pag psychosis na, malala na to. Ito kasi, ang mga ano nito, may mga phobia, hysteria. Ba? Pero pa nga nito, yung ano, bipolar, manic depression. Pag psychosis naman, ano to, severe mental disorder. Kumbaga ito, meron na tong ano, withdrawal from reality, katulad ng schizo mo. Malala na to, schizophrenia. Pag neurosis, ano pa lang yan, mild pa lang, kaya pa yung gamutin. Alam niyo yung bipolar? Parang sa babae, 'di ba? Minsan ano, masaya. Mamaya galit agad, 'di ba? Kahit di mo alam, nagagalit. 'Di ba? Ganyan yung babae, ranas na ranas ko yan eh. O hysteria. Ano naman yung hysteria? Parang OA ba? Overacting ka. Hysteria. Pag phobia naman, ano yun? Parang may takot ka, 'di ba, sa isang ano, bagay. Kakaroon ka ng phobia. May kaklase ako na may phobia sa ano, sa palaka eh. Nilagyan namin ng palaka doon sa ano. Sa palaka may phobia. Ito may phobia din. Matandaanan nyo naman to sa ano sa human behavior. Kaya mag-alala. Psychosis, severe mental disorder. Ito, mga ano nito, hallucination, delusion. Ayan, okay na kayo? Okay na, okay na? Ayan lang yung schizo. Kapag compulsive neurosis, ano naman to? Uncontrollable, irresistible impulse to do something. Baga hindi ka mapakali kapag gusto mong ganyan isang bagay. Itong sakit nan, pyromania. Ano yung pyromania? Ito, gustong-gustong ano to, magsunog. Nalilibugan sa apoy. Diba? Homicidal compulsion, gustong-gustong pumatay. Kleptomania, ito yung pagnanakaw. Diba? Nung nag-OJT kami nun sa ano Santa Cruz sa BJMP. Ay na doon, may ano talaga, parang may kleptomania na Parang nagbabakasyon na lang sa labas Pagkalaya niya, magnanakaw ulit, babalik ulit doon sa loob. Baga hindi niya na mapigilan. Etong kleptomania, may tigating ba to? Hindi. Hindi to kino-consider ng ano natin, ng korte natin, itong kleptomania. Alam niyo, obsessive. Obsessive. Tsaka compulsive. Anong pinagkaiba nan?
Di ba pag obsessive, ano ba yun? Obsessed, di ba? O repeated thoughts. Lagi mong iniisip, di ba? Kunyari, pagka, obsessed ka sa crush mo, di ba? Maya mo iniisip. Hindi ka pagka compulsive naman, repeated, naman to, action na. Compulsive. Kaya yung may sakit dyan, yung OCD ba? Alam niyo OCD? Obsessive compulsive disorder. Yung mga yun, kapag hindi natapos sa isang bagay, o kaya nakakita lang ng madumi, hindi na mapapakali yun. Pag di niya ginawa, mamaya isipin niya na isipin. Diba? Kumbaga, meron siyang gusto niyang gawin ng hindi pwedeng di mangyari, kailangan gawin niya. Kasi hindi siya masasatisfy or hindi siya titigil hanggat di siya hindi niya nagagawa yun. Hindi pa kayo nag-human behavior Doon yung malalaman yung sakit nyo. Lahat tayo may sakit. Okay na kayo, by social naman. Lapit na tayo. Kunti na lang, mga 50 slide na lang to. Pag by social, to? Ibig sabihin, yung criminal behavior is the result of the interaction of genes and environmental or sociological factors. Baga ito, genes, biological.